Another day, another prayer, and another meditation of God's Word. Akin pong gagawin ngayon. At salamat po sa Panginoon sa araw-araw na kaloob niyang pag-iingat at patnubay, maging yung mga papapala at mga sitwasyon, good man o bad sa buhay natin, ay lagi po tayo magpapasalamat sa Panginoon. Gaya po ng Isaiah 66:13 na pinakikita rito kung paano daw po ang ating mga nanay, mga mother, ay kino-comfort po tayo. Kino-comfort niya ang mga nanay, kanyang anak. Ay ganoon din naman daw ang ating Panginoon. At totoo naman po talaga na kung makikita ho natin, example na lang po yung mga inahing manok, no? Kapag sila po ay nangingitlog, ay nilimliman, iningatan, and then pagkahunap isa na yung mga itlog niya naging sisiw, talaga makita natin nilulukuban pa rin niya. At doon po sa mga nagtitrip po na agawin o kunin yung kanyang mga sisiw, talagang yung kanyang pakpak ay binapalo niya, dinidepensahan niya. Ganoon po ka-comfort po ang mga nanay, no? Talaga namang makita natin sa buhay po natin, maging ako po, naranasan ko po bilang isang anak ng aking pong ina, ay sadyang siya ang pinaka nakasama po namin ng mahaba ng panahon. Although kasi po ang aming ama ay madalas po sa noon, noong una po ay taga-trabaho, yung driver, and then after noon na pasya siya mag-abroad, kaya most of the time and year po, no, taon ang kanya pong ginugol po sa paghahanap buhay. Kaya ang aming pong nakasama sa bawat taon ang aming ina, at nakikita namin yung talagang caring niya, yung pagmamahal na nakikita namin, yung pag-aaruga po talaga na tunay naman na nahayag naman po kahit naman po sino po, no, aming tayo mga gulang. So may mga ilan lang siguro marahil ay may hindi ganoon ang pero karamihan at instinct na po ng mother po talaga na tayo po ay bilang mga anak tayo ay kino-comfort niya sa times po may problem, may problema, may mga kakulangan, may mga sadyang hindi magandang kalagayan sa buhay, kahit po may sakit, naroon po ang mga nanay. Kaya ganoon din po ang ating Panginoon, no? Sa pinakamagandang bagay na makita natin, ang Diyos po ay hindi po tayo iniiwan. Hindi po siya Diyos na nagbabago pagdating po sa pag-comfort po sa atin. Kung mapansin po natin from Father, our Father, talaga nakita natin yung comfort niya sa kanya sa Israel. At hindi lang po yun, hanggang sa panahon po nito ay talaga makita naman natin na tayo naman po ay kino-comfort niya. Tayo na po ngayon ng spiritual Israelite, kaya naman po pagdating po natin Panginoon Kristo ay pinalaya niya, wala ng mga bansa-bansa pagdating po sa pag-comfort niya, pagtingin, pagligtas po niya, ay naroon po talaga ang tunay na kahulugan po, no, ng komportableng pagbibigay po ng buhay. Bagamat may mga pagkakataon po, no, na hindi tayo komportable sa mga nangyayari, pero ang Diyos po ay lagi naman pong nariyan. Sabi nga prayer away lang po lagi, no, yung panalangin lang talaga. At yun nga po, salamat po tayo na tayo mga Kristiyano ay pinagkalooban po ng Diyos ng isang katawan po ni Kristo, na kung saan nakita natin yung pag-iingat, yung comfort po, no, at yung po mga paghahayag po ng Diyos po sa ating church. Kaya naman po, salamat sa Panginoon na tayo po patuloy po mapabilang sa mga anak niyang nagtitipon at nagkakaroon po ng tinatawag na pagmamahal po sa iglesia, sapagkat sabi nga ng Panginoon, love one another. Kaya mga kapatid, patuloy po tayong magmahal po, no, sa ating kapwa, sa ating po mga mahal sa buhay, pati po yung ating pong church, no. At pag-pray po natin din yung mga kapatiran po natin na tayo po dumaan sa mga ganitong sitwasyon. Panalangin pa rin natin po sila, at kung pwede pa magkaroon ng reconciliation doon sa mga
kapatiran na nagkakaroon pa ng problem, both of them ay ando naman po ang ating makita na talagang ang Diyos po ay tapat at talagang pasakot lang po tayo, magpakumbaba at ang Diyos po ang gagawa ng mga bagay at paraan para po ma-meet po natin ang mga hangarin po natin sa buhay. Salamat po and good morning.